Ang Pilipinas natakot na naman. At ang China tuloy-tuloy lang sa pangaharas sa Philippine Coast Guard at sa ating mga mangingisda. Ayan ang malungkot na balita sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. So itong ating bibigyan na reaction video Reaction video, suggestion, komentaryo, criticism, kung ano man ay inyong saloobin, pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan sa baba. Okay? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please guys like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Ken Tots. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng reaction reaction video, komentaryo. Kasi ito yung mga balitang maiinit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Alam nyo naman ang West Philippine Sea, di ba no? Na talagang inaangkin ng mga isingkit na to ng mga buwisit. Ang sarap pagkukutusin, no? Sobrang kulit. Okay, no? So guys, umpisa na natin to mga guys. Please like and subscribe na lang muna. Okay? Okay, umpisa na natin to guys ang video. Breaking news mga kabayan, Israel Missile Defense System na dumating sa Pilipinas kamakailan lamang, pinasinayaan ng Air Defense Command. Mga bagong pangdepensa ng bansang Pilipinas magbibigay ng karagdagang kakayahan sa hukbong sandatahan ng ating bansa. Syria, tuluyan ang bumagsak. Sinubukan pa nga humingi ng tulong ni former Syrian President Bashar al-Assad sa Estados Unidos kapalit ng pangakong hindi na nga raw ito susuporta sa mga proxy ng Iran. Pero si US President-elect Donald Trump ayaw nang makialam. Pwersa ng Russia at Iran, iniwalan ng tuluyan ng matibay nilang kaalyado na si Assad, kaya tuluyan ang bumagsak ang Syrian government. Samantala, President Bongbong Marcos Jr. nanindigan na hindi raw magpapadala ng Navy warships sa West Philippine Sea sa kabila ng mga panibagong insidente ng panghaharas na ginagawa ng China. Ano kaya ang masasabi ng ating mga kababayan sa posisyon na ito ng Pilipinas? At ito pa, nakakabahala na nga talaga ang ikinikilos ng China. Kumpirmado, inalimutan na nga ng Chinese Navy ang buong kapuluan ng Taiwan. Takot to. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Royzy and welcome sa Kied Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ken Tots Sa video footage na ito ay makikita ang dosen-dosenang magagarang sasakyan na pagmamayari ng pinatalsik na presidente ng Syria. Dito ay makikita kung gaano karangya ang pamumuhay ng Syrian leader habang ang kanyang nasasakupan ay patuloy na namumuhay sa kahirapan at nagtitiis sa korupsyon at karahasan. Ikalawang henerasyon at umabot na nga sa 50 years na hinahawakan ng pamilya ni Bashar al-Assad ang bansang Syria. Mula 2011 ay nagkaroon ng malawakang civil war sa bansang ito. Teka no. Napakalupit nitong presidente ng ng Syria no. Ang tagal ng panahon na naging presidente siya no. Ang lupit. Tingnan niyo naman sobrang yaman. Matindi no. Kaya naman, naging pugad na rin ng mga rebelde ang buong bansa na sinasamantala naman ng mga bansang nag-aasik ng kaguluhan. Ginagamit ng mga bansang katulad ng Russia at Iran ang mga rebelde ito mula sa Syria bilang mga proxy para magasik na rin ng kaguluhan sa Middle East at maging sa buong mundo. Noong December 8, 2024 ay tuluyan ang napatalsik si Assad sa kanyang pwesto at ibinigay na nito ang pamumuno sa kanilang bansa sa grupong Salvation Government. Ito ay nang matagumpay na ang mapabagsak ng grupong Damascus na kabisera ng Syria at ang pagtakas na nga ni Assad patungo sa Russia. Tingnan niyo naman sa sobrang tagal na naging presidente si al-Assad nagsawa na yung mamamayan sa kanya. Sa kabila ng kasi nga itong itong bansa na to medyo nasa second world country. So marami naghihirap samantalang itong yung presidente nila namumuhay sa marangyang kamumuhay. Kaya siguro nagsawa na ang mga mamamayan. Samantalang yung mamamayan nila naghihirap. Tindi nitong presidente nito si al-Assad. Bago pa man mapatalsik sa kanyang pwesto, sinubukan pang humingi ng tulong ni Assad kay US President Donald Trump para sa kanyang last stand. Ayon sa report, handa na ang Syrian leader na itakwil at putulin ang kanyang ugnayan sa mga Iranian-supported group katulad ng Hezbollah kung sakaling tutulong ang Amerika na labanan ang mga freedom fighters. Hindi naman naging interesado ang Amerika sa proposal na ito ni Assad. Sa kabila ng mga kaguluhan na nagaganap sa Syria, wala namang nagawa ang Russia at Iran para tulungan ang kanilang kaalyado.
Matapos nga ang pagbagsak ng Syrian government, makikita ang agad na paglisan Ayun, oh. ng mga sundalo ng Russia. Makikita rin sa isang video ang pag-immobilize ng mga S-300 Yun. at S-400 missile defense system ng Yun. Russia. Indikasyon na wala na talagang pag-asa na protektahan pa nila si Assad dahil wala na nga ito sa kapangyarihan. Yun, tingnan nyo naman. Yung malalakas na air defense ng ito ni Al-Assad. Talagang sumurrender na rin, no. Hindi na nila pinotektahan si Assad, yung presidente, no. Talagang ayawan na. Sinabi naman ni President-elect Donald Trump na mahina na talaga ang Russia at Iran kaya hindi na nga nito nagawang suportahan pa Iyon. ang laban ng kanilang kaalyadong Syria. Talaga, mahina na talaga ang bansang Iran at Syria. Mahina na talaga, kaya alam ni Donald Trump yan. Ang leader. Sa pagbagsak ng ito ng isa sa pinaka-controversial na leader sa gitnang silangan, makakaasa na kaya ng pagbabago ang mga mamamayan ng bansang ito. Samantala, tuloy-tuloy at mas lalo namang tumitindi ang ginagawang intimidasyon ng China sa Taiwan. Nasa high alert status ngayon ng Taiwanese Navy matapos mamataan ang halos 70 barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy warship malapit sa kanilang territorial waters sa bahagi ng Taiwan Strait. Isa rin to, ito isa rin tong problema tong China, no. Maski sa Taiwan, ang problema ng Taiwan itong China, no. Tingnan niyo naman, no. Nangaharas na naman, no. Tingnan niyo. Pinalibutan na naman ng China ang buong kapaligiran ng Taiwan. Tingnan mo, di ba? Puro sila pananakot eh. Tingnan nyo na, hindi nyo ba napapansin? Kasi nga, mas marami silang mga naval assets ang China. Kaya nilang magpakawala ng mga barkos sa South China Sea or West Philippine Sea. Kaya nilang palibutan isang bansa kasi nga sa dami nila ng mga barko. Barko ng Panggera, China Coast Guard, China Militia Bases. Sa dami niyan, kaya nilang palibutan ng isang bansa. Ayan lang ang pero ayan lang naman talaga ang kaya nilang gawin, no. Yung mga Chino na to, no, yung pananakot ba? Tingnan niyo naman. Sa isang pahayag, sinabi ng Taiwanese Ministry of National Defense na magsasagawa sila ng combat readiness Iyon. drills at magtatatag ng emergency center sa kanilang teritoryo upang mapigilan ang mga pinakabagong agresyon na isinasagawa ng China. Simula noong Sabado, December 7, ay namataan na nga ng Taiwanese Coast Guard ang 14 Chinese warships at 7 military aircraft na rumoronda malapit sa Taiwan Strait na nagsisilbing unofficial border ng dalawang bansa. Tingnan nga. Na ito talaga, no, gawain na rin ng China yan eh, maski nga sa atin eh, sa West Philippine Sea, di ba? Talagang pag ganyan may mga tension, ipapadala na nila yung kanilang mga maraming barko para nga panakot ng mga Chino. Pero di ba, kung napapansin niyo, no, hanggang doon lang talaga sila, hindi nila kayang unang pumutok. Hanggang pananakot lang talaga, di ba? Sa aking pananaw, mga guys. Hanggang pananakot lang eh. Ayun, pinapadala nila kay kanilang mga naval assets, kuno, maraming barko ng Chinese militia vessel, ng mga China's Coast Guard, mga PLA Navy, pinapadala nila yan para nga panakot. Kabila ng mga ulat na ito, wala namang formal na statement na nanggaling sa China kung magsasagawa nga ba sila ng mga military drills o mga war games sa naturang lugar kung kaya't inoobserbahan sila ngayon ng Defense Ministry ng Taipei. Ayon naman sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, ayan na naman. Nangako daw ang China na pangangalagaan ng Communist Party ang kanilang teritoryo at soberanya. Aniya, hindi raw may pagkakaila na parte ng China ang buong kapuluan. Ayan na naman. Ayan na naman. Ito na naman tong China na to, no. Nangaangkin na naman. Nangaangkin na naman. Sa kanila daw yung Taiwan. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Opisyal ng pinasinayaan ng Pilipinas ang huling batch ng Spider Air Defense System na pinadala ng Israel sa bansa kamakailan lamang. Ang Spider Philippine Air Defense System ay isang surface-to-air missile na magdadagdag ng depensa sa ating bansa. Kayang-kaya nitong pabagsakin ang mga aerial threats kagaya ng mga fighter jets, helicopters, drones, cruise missiles at mga precision-guided munitions. Tingnan nyo naman ha. Meron na tayong Spider Defense, Air Defense System yan ha. Malakas na depensa yan ating bansa. Sana nga magamit. Sa kasalukuyan, mayroon ng 4 na missile defense system ang hawak ng Pilipinas. Ito nga yung Spider Air Defense System mula sa Israel, BrahMos Supersonic Cruise Missile mula sa India, Typhoon Missile Defense System at ang HIMARS mula naman sa bansang Amerika.
Matapos nga ang nasabing delivery ng mga defense system na ito, susunod naman ang isasagawang training ng Israel sa mga miyembro ng Philippine Air Force para sa mga magiging operator ng nasabing defense system. Naganap naman ang seremonya noong nakalipas na buwan sa Clark Air Base sa Angeles City, Pampanga. Ayan, tingnan nyo naman mga guys. May mga high-tech na tayong gamit ha. Mga air defense. Yan yung ayan ang ano niyan, ayan yung dumidepensa sa ating bansa. Ang didepensa sa ating bansa. May mga paparating na missile. Ayan yung sasalo. Sa ere pa lang ipapasabugi na. Ayan yung mga binibili ng ating gobyerno, yung air defense system na Spider, yung BrahMos missile, tsaka HIMARS. Ayan ang mga doon pa lang sa ere, pinapasabog na. Imbis na makapaminsala pa sa mga kalupaan ng Pilipinas, hindi na makakarating doon. Ayun ang trabaho ng mga air defense system. So maganda nga yan. Sana nga dumami pa yan, maproteksyon na ng buong Pilipinas. Hindi lang 3-4. Hindi lang naman 3-4 ang kailangan diyan, no. Sa buong Pilipinas ang kailangan yan. Sa kabila ng mga karagdagang mga military assets ng Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin ipinapakita ng China ang kanilang pangil laban sa ating bansa. Sa mga nakalipas na mga linggo, panibagong mga insidente ng agresibong aksyon ang ipinamalas ng China sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Oo nga naman, no. Lagi na lang talagang hinaharas tayo ng China, no. Kahit may mga batas na tayong ipinasa sa maritime law yung nakaraang buwan, hindi natatakot yung mga incheck na to. talagang hindi nila nare-respeto kung ano man yung batas na ginagawa natin. Mga walang hiya nga talaga, di ba? Mula sa paglapit ng isang helicopter ng China sa mga Pilipinong nangingisda sa Rizal Reef, peligrosong pagharang at pagbangga tingnan nyo naman, pa nga sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, at ang pinakalikas nga ay ang bagong insidente ng panunutok naman ng laser ng Chinese Coast Guard sa barko pa rin ng BFAR. Ang mas nakakabahala ngayon, ayon sa Philippine Coast Guard, kung dati-rati ay mga Chinese Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessels lamang ang barkong ginagamit ng China sa pangharas, sa ngayon, Chinese Navy warship na at hawak na raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon kung tatapatan ba ng Philippine Navy ang mga barko ng Chinese Navy sa bahagi ng West Philippine Sea. Sagot naman ng Pangulo, sa kabila ng mga insidente ng pangharas, hindi raw magpapadala ng warship ang ating sandatahan sa West Philippine Sea. We are not at war. We don't need Navy warships. Nako. All we are doing is resupplying our fishermen, Nako. Protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Matatandaan nung Ayan, tingnan nyo naman ha. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, hindi siya magpapadala ng mga barkong padigma. Kasi daw baka daw magalit. Baka daw magalit ang China. Baka daw magalit. Baka daw bombahin yung mga Philippine Navy natin. Parang gano'n, no? Parang gano'n eh. parang gano'n yung pagkakaunawa ko, no? So guys, pwede rin naman kayo magkomento rin diyan, no? Isang linggo lamang, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na posible raw i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumubay sa mga ginagawang resupply mission ng BFAR at PCG sa mga mangingisdang Pilipino. Pero gate nga ng Pangulo, wala raw magbabago sa diskarte ng Pilipinas pagdating sa WPS at hindi kailanman magiging bahagi ang bansa sa paglala ng tensyon sa buong rehiyon. Hati naman ang naging opinyon ng taong bayan hinggil sa usaping ito. Sa iba, pabor sila sa ginawa at sinabi ni Marcos Jr. dahil mas mainam raw na huwag nang palalain pa ang gulo laban sa China. Para naman sa iba nating mga kababayan, duwag at wala raw kakayahan ang ng ating bansa na palagi na lamang daw natatakot na aksyonan ang pagmamalabis na isinasagawa ng China sa sarili pa nating teritoryo. Kaya tingnan nyo naman mga guys, hindi raw magpapadala pero sinong kawawa? Siyempre, tayo pa rin. Nagmumukha tayong basang sisiw, nagmumukha tayong yagit sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kawawa naman talaga, no? Kawawa naman talaga ang mga ating mga mangingisda. So, ibig sabihin, tuloy lang ang panghaharas. Ibig sabihin, no, hindi magpapadala ng mga warship ang Pilipinas. Sa aking opinion lang, di ba mga guys, na tuloy-tuloy pa rin ang panghaharas ng mga China sa ating Philippine Coast Guard at mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. So kaya nga nakakatakot naman talaga. Nakakatakot talaga ang mga nangyayari talaga. Okay? So okay, no, hanggang dito na lang tayo, no, mga guys. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel
bago tayo magtapos. Okay?